Masayang araw, mga ka-PL. Lumabas na po ang katotohanan at patunay at nailantad na rin po ang kasinungalingan ni Bangag, mga kababayan, sa kanyang ambos interview at pinaratangan niya pa ang dating Pangulong Duterte na he's lying. Ngayon, mga kababayan, mapapatunayan po natin na si Bangag po ang nagsisinungaling. Mismong ang kanyang super etats ho, mga kababayan, ang naglaglag sa kanya. Naglabas po ng pahayag at inamin niya po sa kanyang pahayag, mga kababayan, na maraming mga blanco at kulang-kulang na mga papel, mga kababayan. O eto, malalaman na natin ngayon, kung paano po nilaglag ni Super Etats ang kanyang kapatid. O eto, basahin ko. Dumating ang ika-11 ng Disyembre. Ang petsa ng pangalawa at huling BICAM meeting. Ulitin ko po, sabi niya, ang ikalawa at huling meeting nitong BICAM na ito. Minabuti kong hanapin ang mga papeles at dokumento bago sana magsalita at magbigay ng anumang reaksyon. Ngunit, sa kasamaang palad, hanggang ngayon lahat kami ay nangangapa sa dilim. Aniya, walang mga detalye o paliwanag, ni walang konkretong numero. Ang tanging hawak ko ay ilang datos ng DSWD na tila nilapastangan. Sabay ang PhilHealth. Sabay pa rin ang DepEd, mga kababayan. Kaya sa kabila ng pagnanais kong makisama, hindi ako pumirma. Ayan na. Sa lahat ng anong papel hinggil sa BICAM report na yan at nagsusulong magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto para lamang ipasok ang AKAP. Okay? Lakihan o labis-labis ang maip at pagpiestahan ang DPWH. Ito na, mga kababayan. Ito na po ang paglaglag ni Super Etats sa kanyang kapatid na si Bangag. Papaano naman ako pipirma sa blankot kulang-kulang na papel? Mismong kanyang ate na po ang may sabi, mga kababayan, na merong mga blanco at kulang-kulang na papel. Hoy, dayunyor. Sino ngayon ang nagsisinungaling? Ikaw o ang dating Pangulong Duterte? Napakalakas ng loob mong sabihing nagsisinungaling si Representative Isidro Ongab at ang dating Pangulong Duterte. Gayong ito, inilaglag ka na ng sarili mong kapatid. Hindi ito kasinungalingan dahil naroon siya sa BICAM pero hindi siya pumirma. Maliwanag sinabi niya gusto mo ulitin ko, Panyor? Paano naman ako pipirma sa blankot kulang-kulang na papel? Bangag, makinig ka sa ate mo. Nilaglag ka mismo ng ate mo. Gaba mo yan. Ito pa, sa hindi malamang dahilan, ni wala akong natanggap na kahit anong tugon. Ni hindi pinakinggan ang aking pakiusap. Ayon po kay Senator Amy Marcos, mga kababayan. Paano na, Nyor? So, hindi na namin masyadong hahabaan pa. Ikaw ay isang certified sinungaling. Diba, mga kababayan? Ano pa nga ba itatawag natin sa kanya? Alam ka naman sabihin natin nagsasabi siya ng katotohanan. Gayong yung kanyang ate mismo ang nagsasabi na
meron niyang mga papel na blanco kulang-kulang kaya hindi siya pumirma. O di ayos? Tapos, natuldo ka na, mga kababayan. Lakas ng loob nitong mama na ito. Sabihang sinungaling ang dating Pangulo. Tapos, ngayon, nilaglag siya ng ate niya. Siya pala ang nagsisinungaling. Walang iya ka talaga nyo. Ang kapal ng apog mo. Hanggang ba naman, pati ba naman dyan sa national budget na yan, bubudulin mo pa ang tao? Kaya pala kanina, mga kababayan, uutal-utal siya magsalita at halatang natetense ba? Yung natatakot, nagigilty na siya. Baga hindi niya na alam kung ano sasabihin niya. Kaya wala siyang ibang sinabi doon sa ambos interview na yon, kundi he is lying. He is lying. Pabalik-balik na lang siya sa he is lying. Ikaw pala ang nagsisinungaling. Anak ka ng patola ka talaga. O eto pangalawang pag-uusapan natin, mga kababayan. Isang tabi na natin yung sinungaling na yan. Marami ding matutuwa siguro dito sa ibabalita ko na ito. Pero lilinawin ko lang, hindi ko po siya kinukutya. Natatawa lang po ako sa mga magiging reaction ho ninyo. Alam ko po kasi matindi po ang magiging reaction nyo dito pagkatapos ko pong basahin ito at magbabasa ako ng mga comment ninyo. Siguradong matatawa ho ako. O eto, ilagay ko na rin dyan. Ang sabi, outgoing Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers is stepping back from politics and considering going into farming for the meantime, mga kababayan. Break muna sa politika. Ace Barbers, ice farming. Ayun. Magpa-farm na lang daw muna tawag nito, Mr. Chair, mga kababayan. Stop muna siya sa politika. Break muna. Ayos ba sa inyo? Na magpapahinga muna siya? O sa mga kaibigan kong vlogger dyan, na laging bumabanat kay ayan, mama na yan, ayos ba sa inyo? Kung ako tatanungin, mabuti itong gagawin niya, mga kababayan. Kaysa naman sa tumakbo siya ulit na napakaraming mga usap-usapan o isyong ipinupukol sa kanya, mainam muna siguro na relax ka muna kung total, kaya mo naman magnegosyo. Kasakasuhin mo muna yung negosyo mo, bigay mo yung pamilya mo ay oras mo sa pamilya mo. Iwas ka muna sa politika at para kang baho-baho na kasi. Ayos! Yun lang naman po, mga kababayan. At least, naipaabot ko po sa inyo ang mga balita na dapat nyo pong malaman na itong si Bangag, mga kababayan, mahirap po itong paniwalaan. Lahat ng mga sinasabi nito, mga kababayan, ay pawang kasinungalingan. Kita nyo, mismo ate niya may sabi, may mga kulang-kulang na papel. At higit sa lahat, hindi niya pinirmahan dahil nga may mga blanco. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.